go to Genesis chapter 1. Verse 27. Basahin muna natin ang 26. 27. 27. Okay, 27. So God create man in His own image. Sa 26, let us. Pero pagdating sa 27, ang Diyos mismo ang nagki-create. And so God created man in His own image. See? Glory, hallelujah to God. Ang Diyos mismo nagki-create. Hindi si Jesus Christ ang nagki-create. Ang Diyos ang nag-create kay Jesus Christ. In the image. So, ibig sabihin, yung creations of God is not Jesus Christ. Katuwang si Jesus Christ ng creation. Diba? So, God created man in His own image. In the image of God created He him. See? Kaya si Melchizedek at si Jesus Christ without beginning and without ending, kasi kinikreate na siya doon sa image. Doon sa image of God. Image of God. Kasi siyempre, pag kinikreate ka ng image of God, pumapasok ka na ng without beginning and without ending. Di ba? Kaya dito mahalaga yung bride, yung wise. Di ba? Pag ang wise ay tulad siyang agila, mabigat ang revelation niyan. Yung maliit na bagay, nakikita niyan. So, meant to say, ang creation of God, first, in the image. In the image of God. Now, si Melchizedek ba? Ang creation ba in the image of God? Si Jesus Christ ba? Ang creation niya is the image of God? Yes. So kung pumasok yung without beginning at without ending, ibig sabihin ang kalagayan nila hindi na sa lamang kundi sa walang hanggang katawan, walang kabulukan na katawan, which is the glorified body. Which is the glorified body. So, ang paglilikha ng Diyos, hindi lang male, and also female. And also female. He. Hindi si Jesus Christ ang nag-create. He. And that is great eternal God. That is He represent the great eternal God, created all things, just like in Genesis 1 and 2, God created all things, and the same also in John 1:1, created the fulfillments of the creation and image and likeness of God. Sino yun? Them. Yung them na yan, kasama dyan si Melchizedek. Yung them na yan, kasama dyan si Jesus Christ. Yung them na yan, kasama yung fivefold dyan. Yung them na yan, kasama dyan yung mga churches. Na for the first resurrection. Di ba?
So, ibig sabihin, maraming nadaya. Sa mga churches, kasi ang tingin nila, Jesus Christ is the Creator. Hindi nila alam, yung nasa loob ni Jesus Christ, yun ang tunay na Creator. Just like Melchizedek. Di ba? The perfect attributes of God is Jesus Christ. So, means to say, if Jesus Christ is the perfect of attribute of God, pag hindi mo makita ang great mystery of Godhead, papasok ka sa idolatry. See? Papasok ka sa idolatry. Because God become a man. God become a man in the body of what? Hallelujah. Di ba? God become a man in the body of the vessels, which is the pani. Di ba? It is a pani. Thank you, Brother Magellan, for your watching. No? It's funny. Mitsumi Pani is the representation as a mortal body going into immortality. See? Hallelujah. Hallelujah. So it is a great mystery. In this last age, we go into the last age manifestation. The great manifestations of God by the Spirit. When the Word is come into the body, the Word become flesh. The Word become flesh. Just like in Ephesians chapter 1, verse 17. That God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation of knowledge in Him. See? So, ibig sabihin, yung nagbigay, ang Diyos, our Lord Jesus Christ. That God, our Lord of Jesus Christ, yung the Father, siya nagbigay ng wisdom and revelation. So if God is, the spirit of wisdom and revelation of knowledge, mean to see, the Word become flesh. Pero hindi pa siya fullness. The fullness is Jesus Christ. See? So, kaya pag nangyari yung give into the spirit of wisdom, yun ay nagaganap. So, ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos to binubuksan ang kanyang mata. Pag binuksan ang kanyang mata, makikita niya yung great revelation. Sabi niya sa 18, the eyes of your understanding being enlightening. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know His hope of His calling. And sometimes, ang calling niya is pastor.
hanggang doon lang siya. Pero hindi niya nakita yung great of calling. If it is Christ in you, the fivefold gift it is in you. At mabubuksa sa kanya ang calling niya, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Ano yun? So pag nabuksan sa kanya yung inheritance na yun, he is a spokesman of God. Siya'y magiging tagapagsalita ng Diyos. Hindi na tiningnan ng Diyos ang physical condition ng iyong katawan. Tiningnan ng Diyos na ikaw ay magagamit ng Diyos. Hallelujah. Di ba? Magagamit ka ng Diyos. So, ano ang gagawin mo? Is to reveal the great mystery of God. Ang Diyos na ang magsasalita sa predestinated. In this last age, God is speaking into the sons. So kung ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ni Kristo, ganun din sa kanyang predestinado before the foundation. Ang tanong, paano kung hindi nagaganap sa iyo? Di ba? Kasi, in what riches of the glory of his inheritance? Inheritance eh. Ano inheritance? Ano inheritance? Yung ikaw ang ambassador at ikaw ay tagapagsalita niyo is the great opportunity of your life. If you are the spokesman in the last day. In Hebrews chapter 1, Okay, let's go to chapter 1, verse 2. He had in these last days, we are in part of the last days. In these last days, spoken into us. So, in these last days, spoken into us. So, ibig sabihin, nagsasalita talaga siya sa atin. By His sons, whom He had appointed to hear of all things. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ, siya ay appointed na takapagmana, and you are also appointed. Diba? Appointed ka sa akin. Appointed hears. Diba? Appointed hear. Kung si Jesus kasi tagapagma, and you are also appointed. Hears of all things. In all things. By whom also He made the words. Sino yung words na ito? Whom also He made the words. And the words, and they are predestinated. He made the words. And that's why Jesus Christ is the mediators for the creations. Kaya yung let us make man, yung us na dyan, hindi pwedeng wala si Kristo dyan sa creation. For being the brightness of the glory of His express image. Sino yung express image? In His person. And upholding all things by the word of His powers. When He had Himself poured out sin, sat down on the right hand of majesty high. See? So, ganyan ang kalagayan ang mangyayari
sa isang taong linilikha ng Diyos. So the image, express image, kasi bakit? He had appointed here. See? So, lumalawak na tayo. Let's go back to the presentation of Brother Magellans. Hearing nila ni Jeho. Because of this Jupani na he was speaking in behalf of God. Tama ba, Pastor? Tama. Yung word. Ah, Mayroon bang quotation yan? spokesperson. Quotation. Saan ba galing yung word na spokesperson tulad ng word na masterpiece? Spokesperson. Galing yan sa ang Grego, gumamit ng word na logos. Pero sa Hebrew, ang ginamit dyan, dabar, Dabar, which means parang Maxber, no? Spokesperson. ang ibig Mayroon bang sabihin. anong dabar dito sa... Wala. Ang dabar? Wala. Talagang Wala. Bisayan, ano yan, Bisayan na spelling. Wala Dabar. siyang spokesperson. D-A-B-A-R. Dabar. Dabar, dito sa quote. Wala dyan, wala sa code. Doon sa quote, ano yung exact na word na ginamit ni Berban? Logos. Logos lang. Grego ang ginamit niya. Logos. Mayroong isa, Hebrew, Ela. Mayroon natin God in ilagay. His Ela. God God. in His Ela. God in His Ila. Wala. God. Meron yan, may itsang Ela. God was in His. God is in. Ano? God in His Ela. God In in His His. Ela. Ila. H-I-S. His Ela. Wala. In His Ela. Meron isa. Anong word ko? God in His. Isa lang yung God in His Ila. Timplahan mo na kami Diba? na eh. Parang mayroon siyang sa 1 King 3. For all the sins of Baasha and the sins of Ila, his son, by which parang ibang hindi ata ito sa quote ni Barban, no? Para nasa Mali yung ko. God in His. Noy, tingnan mo itong kanin, Noy. Ito. Ay, bumili na ako dito ng manok. Ayan. Pastor, may kape ha? Natabunan yung Sorry. Sorry. Ayan, maganda dito may kape tayo. Pag-aralan natin kung ano talaga yung accurate na interpretation about dito sa pagkakilala natin kay Melchizedek according doon sa sinabi ni Brother Branham. Okay? Ito maganda. Statement niya, sabi niya, we've been into it. Last Wednesday we pictured God in His Ila, Elohim, and showed that He was self-existent, Yan. but inside of Him was fatherhood. Inside of Him was different merits, Ganda na. such as Savior, such as a healer, that was all in God. And God was self-existent, but being that He was a Savior, He was a Father, He didn't have an angel, He didn't have nothing, there wasn't nothing but Himself. He was God's self, He was self-existent, nothing God exists but God. So wala talaga nag-exist doon. Sabi nag-iisa. But being that He was God, then there must be something to worship Him, because He loved worship, and His own being created creature to worship Him. Now temporarily, let's hit it again. Temporarily now, we won't go through the whole things, but you'll get it into the tapes
But then because that he was God, he made angels. An angel worship him. Angel still worship him. Why? The angel that stand in the presence of God have 6 set of wings. 6 wings. They carry Yes, 2 6 over their wings. face. 2 over their feet and fly with 2 in his presence, crying day and night, holy, holy, Lord God Almighty. That's what the scripture say. They worship him now. That created something to worship him. So anong gusto niyang palabasin dito, Pastor? Yung nasa taas. Gusto niyang ilabas yung kanyang pagka-Diyos. Oo. Kasi hindi siya matawag na Diyos without worshiper. Yun. Kasi the word God, English word, is object of worship. So kung wala pang worshiper, paano siya magiging object of worship? Yung eternal God, hindi yan object. Object yan pag may katawan na. Ito na ang tanong, Pastor. Totoo ba na si Melchizedek tao siya? Tao. Nakagaya Kristo? Galing nakasulat. Tao. Kung tao siya, Pero hindi tulad siguro sa atin na tao kasi word made flesh si Kristo na may laman at dugo. oo. Melchizedek So, ba? ibig sabihin, walang Lord, pinanggalingan kung saan siya lahi. Ay Kumbaga, pinanggalingan siya. Ang kanyang creator. creator. Hindi galing mismo doon sa mga genealogy na from doon sa time ni Noah na kung saan ay mayroon Kaya talagang nga may physical na may tawag nito, may talaan ng lahi ang lupa. oo, Ang langit kaya. may generation Kasi may record ang mga angels, may mga pangalan sila. Oo. So ang tao walang pangalan. Tingnan natin Ito walang pangalan. Heaven and earth ang program ng Diyos Una ang heaven bago ang lupa. Oo. Kaya kung ano ang nasa langit pinakita, dinala sa lupa. Oo. Worship sa langit, dinala sa lupa. Oo. Tulad niyan, Melchizedek. Heavenly priesthood yan. Dinala din sa lupa. Oo. Pero may laman at dugo ng yung sa atin. Oo. Kasi laman at dugo tayo eh. Si Melchizedek may laman at dugo din siya. Wala. Wala Walang si nakarecord. Melchizedek. So hindi ka tao kung walang laman at dugo. Hindi man nakarecord. May flesh. Sabihin natin may flesh. Pero hindi siya nabuhay sa laman at dugo. Okay. So, Kasi Yung- nagtaka tayo doon sa Old Testament, manifestation ni Melchizedek. Pag dito sa New Testament, manifestation ni Kristo na may laman at dugo. oo. Nung nandito si Kristo, wala si Melchizedek. So, para siyang types and shadow. Paano ba natin ma-elaborate yun? Paano ba natin kung parang types and shadow kasi si Brother Branham parang nalito din. tama. Kumbaga, Dito na tayo papasok. oo. Kasi bago ang pangyayari sa lupa, langit mo na pinakita. Example, yung ano doon, yung worship sa langit pinakita. Old Testament pa lang. Oo. Dinala din sa lupa. Oo. Tama ba? Oo. Arka ni Noah pinakita sa langit. Oo. Dinala din sa lupa. Oo. Yung covenant, yung binigay kay Abraham, pinakita yon sa langit, dinala din sa lupa. Oo. So ibig sabihin may spiritual na Tama. batayan. Ano bang ano bang eksaktong word dito? The shadow of things to come, di ba? Mayroong scripture yan. Pwede yan. A shadow of things to come, na ito ay spiritual na kalagayan pero mayroong physical na application. Tulad yan, may Adam sa lupa. Oo, first Adam at saka second Adam. May last Adam din. Oo. Pero parehong ano yan dinapil yung isa, tagalangit yung isa. Oo, yung isa, itong pangalawa na. Ay may Kristo na sa Old Testament Oo. na nawawala lang, puporma ng kahit anong forma na ayon sa pangailangan ng kanyang mga anak. Oo. Tapos may Kristo din sa New Testament na nagdusa para sa atin. Oo. So titingnan natin yung yung pinakita sa Sa langit. langit Mm. at nakita din natin kung ano itong sa lupa. Kaya nagtanong si Brother Branham, if he is a man, sabi niya, sino itong tao na to? Doon naka-order si Kristo eh. Kasi si Kristo tao din siya In the order of Melchizedek. in the order siya. of Melchizedek. He was in the order of Melchizedek. Hmm. Si Kristo, pwede ba natin na walang talaan din? Walang father, walang mother? Di, pinasok siya.
Kaya nga po, sir. Diba, itong word na sa 7.3, no? Without father, without mother. Ang pinapatungkulan ba doon na without father, without mother ay yung physical na katawan mo. Kasi ang ama mo, walang iba kundi ang Diyos mo. Tama, direct naman. Si Kristo ganun din. Oh. Wala siyang physical na ama. Wala siyang physical na mama. Kasi siya ay direkta. Meron talaga siyang mama, meron siyang papa. Kaya lang hindi siya bunga ng kanilang union. Yun yung magandang alamin, no? Pareha sila. Created, Ah. both created by God yung germ. Yung kalagayan at saka ni yung Kristo egg. kasi he was created by God. Ano, Tapos, kumbaga, nilagay siya sa lahi ng tao. oo. Doon na siya tinawag kinsman. Pero si Kristo alam natin na hindi siya byproduct ng sexual reproduction. Kaya pwede ba natin siya matawag na without father, without mother in physical form? O pwede, Pastor? In physical form. Oo. Oh, kung sa natural na tao, wala siyang papa at mama. Wala siyang papa. Pero meron siyang papa na Diyos. Oo, mayroon siyang papa na Diyos. So doon ang Lumikha magkakapareho sa sa kanila. Kaya foster father yung isa, Yung isa. Joseph. Oo. Hmm. So ang bride, ito, tagos ko na sa bride. Sige. Ang bride ba ay pwedeng apply kay Melchizedek na without father, without mother? Sa spiritual side. Eternal germ siya, eternal gene. Tayo eternal germ. Mayroon ba tayo eternal Pero germ? meron tayong papa at mama. Mayroon Kasi tayong papa. ang natural, kailangan para makita yung spiritual. Okay. Okay? Tulad lang yan ng paano makita yung doon sa itaas. Oh. Tulad third floor. Paano makita yung sa third floor kung walang hagdanan? So, kailangan ng elevator. Ibig Oo sabihin, ang step up ng revelation, paakyat. Oo. Paakyat. Para makita natin yung sa itaas. Oo. So, tama ang prophet nung sinabi niya, natural thing types to spiritual. Oo. So, maraming bagay tayong makukuha dito sa lupa. Makita din natin sa kalangitan. Tulad niyan, si Abraham, merong lahi sa lupa. Alikabok. Itong matinding May lahi din siya sa kalangitan, mga bituin. the generation of heavens and Diyos the earth. mismo ang nag-declare. Genesis pa lang. Genesis 5. So maraming bagay na kahit papasok sa atin, pagstadihan natin. Okay. Medyo kailangan i-emphasize natin yung yung natural to supernatural. Kung papaano yung kalagayan ng mundo kasi ang mundo literal yan. At tinipot larawan yan sa mundo ng Kingdom of Heaven. So, ibig sabihin, kung mayroong natural, may supernatural. Kung mayroong terrestrial, may celestial body. But this is the great mystery. Yung stars in heaven, it is in reward inherit. Kapag ang isang bituin sa lupa ay nagtagumpay, they receive yung stars in heaven na nandun, it is transformed into the terrestrial body. So doon na magaganap yung sinasabi ng Diyos na yung binhi mo ay magiging katulad ng bituin sa langit. Hindi yung lahi na yun, hindi awarded yun. Awarded yun. Yung glorified body as become as supernatural, it is award in doon sa terrestrial body.
Kaya ang tao na sa mundong ito, kapag siya nagtagumpay, papapasukin siya sa kingdom of heaven. Pag ang katawan ito ay nagtagumpay, ang katawan ito gagawin glorified body. Pero bakit ang bituin sa langit ay binigyan ng example? Bakit nung si Jesus Christ na isinilang at ang bituin na yan bumaba at itinipo sa kanya at sa kanya itinuon? Kasi may kinalaman yan. Yung bituin sa langit, may kinalaman yan sa iyo at sa atin. Di ba? May kinalaman yan. Yung bituin sa langit, na mga bituin sa langit na hindi kaya mapuntahan ng ninuman, may kinalaman yan sa iyo. Na sinasabi din ng Diyos kay Abraham.